scholar, kaya lang sa college. So, meron na ako 16 scholar ngayon na sa college. Tapos dito sa barangay, alam ko, tinitignan ko yung history, meron silang 10 scholar. Nakakasulit ka naman ito. Binibidyo mo kaya. So, yun. When it comes to yung mga elementary schools, nandiyan naman yung support ng ating barangay sa mga public school at saka sa PRISM, yung mga private schools. Pagtutulong unan natin, syempre ako kasi sa programa ko kasi talaga gusto ko edukasyon ng kabataan. Napakalaki kasi galing ako kasi sa hirap at hindi ako nag-aral. Baka wala ako dito ngayon sa kinatatayuan ko. So kaya ang ating pagtutunan ng pansin lagi ay yung pag-aaral ng mga bata. Titingnan ko kung paano makakatulong sa mga elementary at high school. Kasi sa ngayon yung naging programa ko sa collective. Pero para sa kabataan naman, para sa kaalaman ninyo, ipilit na rin magkaroon ng high school dito. Wala pa kasi ng high school sa dito sa Loma dito. Unahin siguro natin ng heritage, tama sa lugar nyo. Yan, magkakaroon ng public high school. Pero yung high school ngayon, mura ang walang matrikula, pero yung kalidad ng turo, bibigyan natin yun. Kaya yung turo na bibigyan natin sa mga libre na. Question number 2 po. Ano-ano po ang mga plano ng barangay sa mga out-of-school youth? Yung out-of-school youth natin, kung hindi nyo alam, 50 ang aking out-of-school youth, pero nasa Cebu. Kasi nung na-involve ako sa NGO 12 years ago, ay kuwalat sa buong Pilipinas yung aking mga tinutulungan. Lately ko lang nalaman, tumatakbo na ako, na meron tayo palang alternative learning school dito, pero unfortunately, hindi siya nagagawin ng barangay. This time, itatap natin yan sa elemental, sa barangay, para mapag-aral natin yung mga out-of-school youth. Kung nakapagbibigay ako ng 50 ang out-of-school youth sa ibang lugar, how much more dito sa lugar natin. Yung mga out-of-school youth na yun kasi, nag-grade yun di ba? Meron akong nakapasok na ng college naging proper college. Meron namang mga vocational na pinagbagsakan, di ba? Ako na kumuha siya kasi di ba paano po. Basta lang ako yung mas nakahanap ko lang ng trabaho kasi mga actual talaga ng practical. Tapos pinapasok namin ng TESDA. Ako. Nagte-test Maganda po kasi. talaga pag-activity na. By January, usually. Question number 3 na po tayo. Pwede po ba kayong magbigay ng mga plano niyo po para sa barangay na Manilato? Mga plano. So, unang plano ko, pipilitin natin na magkaroon tayo ng high school, heritage at proper. Dahil meron tayong elementary school, di ba? Tapos magdadagdag tayo ng daycare center. Additional to the daycare center para sa mga kabataan, meron din tayong ginagawa ngayon na play school para sa mga bata. Play school. Parang day school nila. Yun yung preparatory natin ng mga 2 to 3 years old. Tapos 3 to 4 yata nasa nursery, nasa daycare. And then yung 4 to 5 yata. 3 to 4, 2 to 3 nursery. Parang nursery natin. Kinder na. Di ba marami po kayo sa Grand Guinness po ba ito? Kung magkakaroon po ba ito ng school? Sa Grand Villas. Nakikipag-ugnayan tayo dun sa kanila. Baka daycare muna. Pinipilit ko kasi na lahat ng subdivision magkaroon ng daycare center. Lahat ng phases. Kasi kung katulad nun sa heritage, tatatlo lang ang daycare center. Mukhang kulang. So, uobligay natin na per phases magkaroon ng daycare center. Tapos, secondly, ang aking health center. Ilalapit natin ang health center sa inyo ng mga bata. Yan, sinisipong ka na. Naglalagay tayo ng health center sa heritage. Pinaplano ko to sa phase 4. Kung mapagkakasunduan ng sangguniang barangay at ng POA, ng Unifamily ninyo, sa phase 4 ko ilalagay. Taga phase ano ka ba na? Phase
Center. Tapos syempre, ini-improve natin yung peace and order para sa mga bata. Opo. Kaya magkakaroon tayo ng bagong barangay hall at outpost dun sa Heritage para sa peace and order naman ng